Ininspeksyon ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ng Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na sentro ng malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla. Inalam nila kung hindi pa kumpleto ang proyekto kahit 95% ng bayad ng gobyerno. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi kumpleto ang istrukturang dinatnan ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division sa lugar kung saan dapat may flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Ang proyekto ang sentro ng 92.8 million peso malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Gustong malaman ni na Associate Justices Carl Miranda, Ronald Moreno at Lord Villanueva kung ano ang aktwal na nagawa ng Sims Construction Trading na contractor ng proyekto. It is the start of the project 25CC0299. And again, how do you know that? Are there documents, survey records that you look into to locate this particular project? Yes, Your Honor. It's based on the detailed engineering design. Dapat may haba itong 128.4 meters, kaya nilakad ng mga maestrado ang kahabaan nito. Sa paglalakad natin, sa halip na kagaya nung dinaanan natin na sementadong flood control structure, etong nakikita natin ngayon, talahib, masukal, walang semento, baku-baku yung daan. At hindi man lamang napatag tong areang to. Can you tell the court, could you tell us if the status or the stage of this project, if any? Based on visual, there's no scene accomplishment, Your Honor. None at all? Why do you say that? Because there's no structures seen, Your Honor. Tinanong ng korte kung sang-ayon ba ang prosekusyon at depensa na wala ngang nakitang anumang istruktura sa lugar. We have not seen any structure. Are you willing to stipulate? Pero pagkontra ng isa sa mga abogado ng depensa, may mga sheet pile na nakabaon kaya hindi nakikita batay sa detailed engineering design. Nang puntahan at tabasin ng talahib, may nakitang 3 set ng sheet pile na kinakalawang. Ayon sa prosecution panel, base sa itsura, tila matagal na itong nailagay. Kaya ghost project anila ito na ni walang revetment o containment wall kahit 95% paid na ng gobyerno. Pinatitibay anila nito ang kaso laban sa petition for bail ni Revilla at sa mismong malversation at graft charges. Habang hindi nare-resolba ang kaso, patuloy naman ang pagbaha sa lugar na kung minsan ay abot bubong ayon sa mga residente. Hindi nga namin alam yan dyan eh. Nalaman lang namin yung inimbestigahan yan dyan. Noon po yung inumpisahan yan. Tapos bigla na lang po nahinto. Nalulungkot kami kasi una-una kami ang napuperwisyo dahil sa ng mga baha. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.